I only receive a salary and that's it. I do not accept my allowances. Yung taong tapat sa taong bayan, siya pa ngayon ang nagdurusa. Balikan po natin ang mensahe ng ating mahal na Pangulo, Tatay Digong. Sa totoo lang, I have not signed any voucher even for myself. I only receive a salary and that's it. I do not accept my allowances. Wala po ako. I avoided it and it will be so until the end of my term. But then I would hit hard against corruption. So I must set the example. Because if I don't, I cannot command obedience. You know, our people have endured corruption all throughout the years. I would not like to be a person of, into the blame game. But at least during my time, there will be a respite for the people. And corruption will really be controlled or stopped. Yan ang masiguro ninyo. So ayan po mga kababayan, ang talagang nakakamiss yung pananalita po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakakamiss po talaga. Dito po sa mensahe niya, dito po natin makikita na tapat sa taong bayan si Pangulong Rodrigo Duterte. Wala po siyang ninakaw ni piso. Biruin niyo po, ni allowance hindi po niya kinukuha yung allowance niya. Sweldo lang po talaga ang inaasahan niya bilang presidente ng Pilipinas. Saan po ba tayo makakita ng presidente na ganito katapat sa taong bayan? Di ba mga kababayan? Biruin mo po, isa kang presidente, pero yung allowance mo na para sa presidente ay hindi mo tinatanggap, kundi sahod mo lang. Sahod mo bilang empleyado ng gobyerno o bilang isang presidente. Mayroon po ba tayong makikitang presidenteng ganyan? Kahit sa mga nakaraan? Wala po. Ang tanging Tatay Digong lang po natin ang gumagawa ng ganyan. Tapos yung iba dyan, kung makapagbintang, wagas, di ba? Wagas kung makapagbintang. Alam na po natin kung sino yan. Dito natin makikita kung gaano katapat po. Tapos sabihin nila, si VP Sara, kurap. Kita nyo naman yung tatay. Si VP Sara, sumusunod po yan kung ano pong ginagawa ng tatay niya. Yan nga po ang bili ni Pangulong Rodrigo Duterte kay VP Sara na sundin mo lang o gawin mo lang yung ginagawa ko. Gayahin mo lang yung ginagawa ko. Di ba yun ang sabi ni VP Sara? Yan po ang bilin ni Tatay Digong sa kay VP Sara Duterte. Gayahin mo lang ang ginagawa ko. Di ba? Narinig ko yung salita ni Pangulong Rodrigo Duterte, parang napakalungkot. Na kung sino pa yung tapat na presidente at naglingkod po talaga sa taong bayan, siya po ngayon ang pinahihirapan, ikinulong, at hindi pa dito mismo sa sarili niyang bayan, kundi pinadala sa ibang bansa. Pinadala sa ibang bayan na wala naman siyang kasalanan na nagawa doon sa ibang bansa, kundi kung may kasalanan man siya, yun ang sabi nila, dito dapat sa bansa natin nililiti si Pangulong Rodrigo Duterte, at kung may kasalanan man siya, dito po siya ikukulong kung gusto nyo. Bakit doon ipadala sa ibang bansa? Hindi nga po natin maintindihan yung salita doon, di ba? Yung mga bayani natin dati, ipinagtanggol
ang Pilipinas, ang mga kababayang Pilipino na hindi po maaapi sa mga dayuhan. Pero ngayon, iba na po. Dahil mismo na po kapwa natin Pilipino ang magdadala doon sa ibang bansa. Nakakalungkot po. At yung dinala doon, yun pa yung napakagandang nagawa sa Pilipinas at napakabuting namumuno o bilang Pangulo sa ating bansa. Kaya nakakalungkot po talaga, nakakalungkot sobra. Sino yung taong tapat sa taong bayan, siya pa ngayon ang nagdurusa. Pero hayaan po natin yan mga kababayan. Dahil may hangganan po yan. May hangganan po yan. Kung marami umiiyak ngayon, yang mga luha na pumapatak sa mga mata nyo po para kay Tatay Digong, may kapalit po yang kasiyahan o kaligayahan. May kapalit po yan na pag-asa. Makakauwi po yan si Tatay Digong. Tandaan nyo po yan. Tiwala lang po kayo sa taas. Makakauwi po yan. Sigurado po yan. Hindi po talaga mananaig yung mga gawa-gawa lang o talagang pansarili lang na interes. Kaya ipinakulong nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po yan. Hindi po yan mananaig. Ang mananaig po ay ang katarungan. At yung damdamin ng mga tao na nagmamahal ni Pangulong Rodrigo Duterte, yan po ang mananaig. Saan ka po makakita ngayon ng presidente na mga tao iniiyakan ng mga tao, sinagsiselebrate kung saan-saan sa birthday ni Pangulong Rodrigo Duterte, kanya-kanyang celebration. Mamaya na tayo